Matapos ulanin ang reklamo nitong Sabado ang isang e-wallet app na GCash na ibalik na sa accounts na ilang users sa mga nawala nilang pera. Pero gate na isang digital advocacy group, dapat imbestigahan at managot ang kumpanya. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Kada transaction niya po ng 2,000, may tigwa 1,000 po na na pinapasahan pong mga numbers lang po, wala pong names. Kilala niyo po ba yung mga Nanumong empleyado na si Nika Coaching Wala po eh. matapos masimot ang halos 40 milyong pondo sa GCash nitong Sabado. Mas Sunod-sunod anya ang manumalyang transaksyon mula sa mga hindi otorisado numero. wala po eh, iba't ibang numbers po talaga siya. Yun. Ang pinagtataka niya, Pero, never walang pa naman hininging po ako one-time na-encounter password. na ganun. Hindi naman ako nagbibigay ng MPIN, hindi rin po ako nagbibigay ng OTP sa iba. Tapos very careful po ako pag may mga link akong nare-receive, hindi ko siya kiniklik. Nagreklamo siya sa GCash pero hindi pa niya nababawi ng buo ang nawawalang pera. Meron pa pong kulang na 4,000 pero ang laking parang thankful na rin po na kahit pa paano na ibalik po yung malaking halaga kasi hindi naman po yun mahirap ay madaling kitain. Nalimas din ang kinitang pera ng negosyante ni si Patricia Alabado na gagamitin niya sanang pang-therapy ng anak. At tulad ni Coaching, tigil 2,000 piso rin ang nakaltas sa bawat transaksyon. Maybe it's an inside job. Pero naglabas naman sila ng notice siguro for damage control. For now, for peace of mind, di muna ako gagamit ng GCash kasi it costs us too much stress. Lalo na yung kailangan mo yung pera at that time tapos bigla mawawala. Paliwanag ng GCash, nagkaroon ng error sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated case rin lamang umano ito at tiniyak na ligtas ang account sa mga customer. Pero nababahala ang isang digital advocacy group lalo't ilang beses na rin ito nangyari. Giit nila, dapat paimbestigahan at managot ang GCash. Kasi yung mga tao na tumatangkilik sa kanila, pinagkakatiwala nila yung pera nila doon sa GCash tapos ganito lang yung mangyayari. So hindi ito katanggap-tanggap kaya dapat meron ding kaakibat na parusa. Though hindi natin alam, baka nagkaroon talaga ng breach, nagkaroon ng insidente ng hacking. So kailangan ito idaan sa isang malalimang investigasyon na impartial. Nakipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology sa e-wallet at magsasagawa rin sila ng hiwalay na investigasyon. Because a cybersecurity incident, our job is to make sure that this does not spill over. They need help, and then we are more than willing to help them. Samantala, hinimok naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na i-report ang mga scam sa Interagency Response Center Hotline 1326 sa halip na i-post ito sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa GCash at National Telecommunication Commission para matukoy ang sanhi at matulungan ang GCash users. Karen de Guzman, ABS-CBN News.